Si Tonyong Bayawak ay isa siyang abwak na nagpapanggap na bayawak. Ang kulay niya ay puti na parang gatas. Ito ay klaseng bayawak na may hikaw na ginto at may pulsiras na ginto at may kwintas na ginto. Korona sa ulo. Siya ay si Tonyong Bayawak. Si Tonyong Bayawak ay isa siyang bukaynon na bayawak. Makapangyarihan at siya ay nagiging tao kapag minsan ay siya bayawak. Mayroon isang mangangaso na ang pangalan ay Pipi. Si Pipi na ito ay mangangaso, nanguhuli ng bayawak. Minsan ang huli ni Pipi ay 3, 4 sa isang araw. Sapagkat si Pipi, ang kanyang trabaho ay mangangaso ng bayawak. Wala siyang trabaho, kundi yaon lamang araw-araw. Sa lugar ni Tonyong Bayawak na tinatawag na isla ng mga bayawak, doon sa Palawan Island. Araw-araw nangangaso si Pipi upang mayroong makain sapagkat yun lang ang kanyang hanap buhay. Gumagawa siya ng mga panghuli ng bayawak o pangsilo at minsan may dala siyang airgun na baril na may teleskopyo upang barilin niya ang bayawak, lalong-lalo na sa punong kahoy ng bangkal. Si Pipi ay mahirap lamang sapagkat siya ay mangangaso ng bayawak. Minsan ay nasagupa niya si Tonyong Bayawak sapagkat si Tonyong Bayawak ay mahirap matamaan ng baril sapagkat makunat ang kanyang balat at makapangyarihan. Nagtaka itong si Pipi na ibang klaseng bayawak. Interesado si Pipi na mahuli si Tonyong Bayawak sapagkat ngayon lang siya nakakita ng bayawak na kulay puti o kumbaga kulay gatas na mahikaw na ginto at may pulsiras na ginto at kwintas na ginto. At kung mahuli ito ni Pipi, sadyang mayaman na si Pipi magpakailanman. Sapagkat ang nahuli ni Pipi ng mga bayawak ay kulay dilaw, berde ang kulay. Yaon naman mga maitim na mga bayawak ang nahuli nito. Araw-araw si Pipi kapag nakahuli ay iba ay binibinta upang may pangpulutan sa mga kaibigan. Si Pipi naman ay iba ay inuulam ang bayawak. Nagalit si Tonyong Bayawak sapagkat nauubos na ang kanilang mga angkan ng mga bayawak. Lalong-lalo na doon sa mga puno ng bangkal na nakatira sapagkat ito'y binabaril ang mga bayawak na nakatira sa punong bangkal. Tonyong Bayawak ay nagpatawag ng mga meeting sa mga lugar na mga bayawakan. Lahat ng mga bayawak sapagkat nabahala na si Tonyong Bayawak na nauubos na ang kanilang angkan. Kaya siya ay nagpatawag ng meeting. Kaya nagalit si Tonyong Bayawak. Lahat ng mga tao na dumadaan roon sa lugar na yaon ay kanyang inaatake ni Tonyong Bayawak. Kaya doon sa lugar na yaon ay maraming nagkamatay dahil sa kanya. Kaya na-encounter ni Tonyong Bayawak si Pipi. Isang araw nakita ni Pipi si Tonyong Bayawak doon sa may sapa. Hinabol ni Tonyong Bayawak si Pipi at si Pipi ay inaabutan at kinagat sa paa. Kaya si Pipi pumunta sa San Lazaro Hospital upang magpa-inject ng anti-rabies at anti-tetanus. Kaya si Pipi ay nagalit upang balikan si Tonyong Bayawak
sapagkat si Pipi interesado na makuha ang mga ginto na kwintas at pulseras na ginto. At kumikinang ito, napakakinang ng ginto na yaon. Kaya si Pipi ay dumaan ulit doon sa lugar na yaon, na kung saan naroon palagi si Tunyong Bayawak. Hinabol ulit si Pipi, at si Pipi ay tumakbo upang hindi siya maabutan ni Tunyong Bayawak. Araw-araw ay nangangaso si Pipi upang may makahuli na mga bayawak, sapagkat yun pa rin ang kanyang hanap buhay araw-araw. Kaya lang hatakot si Pipi sapagkat inaabangan lagi siya ni Tunyong Bayawak. Pati ang mga aso ni Pipi ay natatakot din, sapagkat tuwing mga aso si Pipi ay kasama niya ang kanyang mga aso. Isang araw ay dumaan ulit si Pipi doon sa lugar na yaon, at nakita siya ni Tunyong Bayawak doon. Kaya hinabol ulit siya ni Tunyong Bayawak si Pipi. Ngayon, huminto si Pipi sa kanyang pagkatakbo, at huminto na rin ang bayawak. Sa pagkahinto ni Pipi, sinabi ni Pipi sa kanya, sa bayawak, "Kilala na kita kung sino ka. Ikaw ay si Tunyong Bayawak." Sapagkat nalaman ni Pipi at nakikita ni Pipi ang bayawak, ang ngipin nito'y palabas, nakausli, at ang bayawak ay kulay puti ang bayawak. Kaya si Tunyong Bayawak ay ang mukha niya ay gaya din sa bayawak, na nakausli ang ngipin at labas, at puti din ang kulay ni Tunyong Bayawak. Kaya sinabi ni Pipi na ikaw ay si Tunyong Bayawak. At ang lugar niyaon, andoon din ang bahay ni Tunyong Bayawak, na nakatira si Tunyong Bayawak sa isang kubo na bahay. At si Tunyong Bayawak ay nag-transform ng mukha at ng katawan o kaanyuan. Siya ay naging tao. At humingi ng tawag si Tunyong Bayawak kay Pipi na huwag niyang ipagsabi ang nanyang nakita. Ang sabi niya na huwag niyang ipagsabi kung sino siya. Kaya sinabi sa kanya, kung hindi mo ako bibigyan ng ginto o kayamanan man. Kaya si Tunyong Bayawak ay natakot, sapagkat na-blackmail siya ni Pipi. Kapag hindi niya binigyan si Pipi ng kayamanan na ginto, na kwintas at pulseras, ay sa ipagkalat siya ni Pipi na siya ay si Tunyong Bayawak. Ay binigay niya ang kanyang kwintas, ang kanyang pulseras, ang kanyang singsing, ang lahat ng mga ginto na mga nakakabit sa kanyang katawan ay ibinigay niya kay Pipi, para hindi lang siya ipagkalat na siya ay si Tunyong Bayawak, na nagpapanggap na bayawak, na isang abwak. Kaya si Tunyong Bayawak ay binigay niya ang kanyang mga kwintas at relo ng gold. Kaya si Pipi ay hindi pa nakontento. Sinabi ni Pipi na ito'y kulang pa ang ibinigay. Kaya si Tunyong Bayawak ay natakot, baka sa i-blackmail ulit. Kaya si Tunyong Bayawak ay nag-declare na kumuha ng itlog na ginto ng mga inakay ng mga kasamahan niyang bayawak. Sapagkat mga kasamahan niyang bayawak na inakay ng mga bayawak ay nangingitlog din. Ang itlog nito ay ginto, at nakatago ito sa ilalim ng lupa.
sapagkat ang itlog ng mga inakay ng mga bayawak ay ilang araw din sa ilalim ng lupa bago ito mapisa at bago ito maging sisiw na bayawak. Kinuha ni Tunyong Bayawak ang mga itlog ng mga inakay ng mga kasamahan niya upang ibigay kay Pipi. Si Pipi ay nakakuha ng 30 piraso ng mga itlog na ginto ng inakay na bayawak. Si Pipi ay maraming ginto sa panahon ngayon at siya'y tinawag na Don Pipi. Siya ang may-ari ng mga establishmento at mga lugar dito sa Kamaynilaan. At sikat na pangalan na Don Pipi nakapaskil sa mga tarpaulin, sa mga sasakyan, sa mga bus. Kaya ang Don Pipi ay sikat na pangalan. Kaya si Don Pipi ang pinaka mayaman dito sa Kamaynilaan sapagkat nakalat na ang kanyang pangalan na tinatawag na Don Pipi dahil lang sa bayawak na isang mangaso. Siya'y na ngayon ang Don Pipi.